Magandang araw po, no? Ito po yung latest update natin para nga po sa minomonitor natin na isang malakas na bagyo na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. At ayon nga po din sa ating European Center, ito po ay nasa super typhoon category na. At sa ngayon nga po, no, medyo bumaba ang tsansa niyan na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility dahil posible nga po bago yan lumapit sa ating PAR, ito po ay mag-recurve na agad patungo po yan sa karagatan ng Japan. Pero din inulit natin dahil nga malayo pa ito, marami pa rin pong posibilidad na mga senaryo na magbabago po itong direksyon nitong malakas na bagyo. At asahan pa rin po natin na maalinsangan ng panahon ng ating bansa. Asahan natin na mas matinding init pa ang mararanasan, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng Tuguegarao, Metro Manila at ilang bahagi ng Bicol Region at ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, ito nga po yung magiging possible scenario nitong bagyo. Bukas nga po, Tuesday, asahan po natin ang patuloy pang lalakas itong bagyo na nasa labas ng ating bansa. At wala pa naman po yan direktang epekto, no, sa ating bansa. Pero posible nga po may mga pabugso-bugso ng hangin sa may eastern section ng Visayas at ng Mindanao, pero wala naman po mga posibilidad na malalakas na pagulan. At pagdating naman po ng April 15, mas lalakas pa nga po itong bagyo na ito. At kung mapapansin naman po natin, siya po ay per-curve na, no, patungo nga po sa may pabalik ng Pacific Ocean. At pagdating naman po ng April 16, ito yung kanyang magiging possible scenario. No, mas maaga po siyang magre-recurve kung mapapansin natin. At bababa nga, no, yung kanyang tsansa na pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility. At pagkatapos naman po niyan, wala naman na po tayong posibleng sama ng panahon na asahan na mabubuo o makakapekto sa ating bansa. Mananatili nga po na tuloy-tuloy nga na mararanasan nga po natin yung mainit at malinsangang panahon. Kaya iba yung pag-iingat sa ating mga kababayan, lalong-lalo na nga po, no, yung heat stroke. Ito po ay mas magiging prone yung ating mga kababayan sa heat stroke dahil nga po sa tindi ng init. Magbawal po tayo lagi ng ating mga tubig para nga po sa hindi tayo ma-dehydrate at tuloy-tuloy nga po. So possible naman po by April 27, mataas ang tsansa na makaranas ng pagulan ang eastern section ng ating bansa. Inulit ko po, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin ang tsansa na magbago po lahat yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makaka-apekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people.